Dami kong napahit, 'no, tulad na lang, okey, si Barco Sison. Zodiac 'yan dati. Nakita ko 'yan, walang nangyari, hindi siya sumikat. Sabi ko kay Nonay, "Nay, bakit kinuha mo 'yan? Walang mangyayari diyan, hindi naman sumikat 'yan." Sabi ko ganyan. Eh, may boses naman, eh, tsaka may appeal. Sabi niya, "Meron akong nakuha sa isang composer na kanta, maganda. Pakanta natin kay Marco." "Oh, Marco," sabi ko, kung talagang kasi ang tawag ko nga sa kanya Jigs. Galit sa akin 'yan no'n, eh. Sabi ko, "Eto Marco, 'pag eto hindi pa sumikat sa'yo 'to, jinx ka talaga." Eh, nung nadinig ni Marco yung kanta, sabi ko, "Ayokong kantahin 'yan." Parang may mali sa lyrics, Kaya sabi ko, "Maganda yang kantang 'yan, kantahin mo 'yan, walang mawawala sa'yo." Yun na nga, 'pag hindi pa nag-hit talaga 'yan, ikaw ang malas. Na-challenge ako yun. Kinanta niya. Anong kanta po yun? Gusto kong marinig ang kwento mo, Kakwenpay. Gusto kong marinig ang payo mo, Kakwenpay. Si Nonny ang dating promotions manager ng Wea. Eh, gagawin siyang producer ni Ramon Choi. So mawawalan sila ng promotions person. Kumbaga ikaw ang papalit. Ako papalit. Sabi ko, sige, lipat ako sa inyo. Yun, doon na kami nag-umpisa ng kuan. Doon kami nagkaroon ng maraming hit na kung sino na yung pinasikat namin. Di ngayon, ang iniiwanan mo na parang nagsisisi din sila. Ito ngayon maganda, nakakatawa, eh. Nung ilang years na, nag-number 1 ang Wea. Kasi ako, hindi pwede akong hindi number 1 yung kumpanya ko. Kasi kung hindi number 1 yan, ibig sabihin hindi kumikita. Hindi kumikita. So, sino magpapa-number 1? Ako, eh. Ikaw. Ako ang gumagapang Grabe, no? ng promotions, eh. Kung naabutan ko yung taon mo, no? Anyway, hindi pa mahuli. Pwede pa tayo kuan. Pag-aralan mo itong mga sasuggest ko. So, ang nangyari sa akin nun, ang dami kong napahit, no, tulad na lang, okey, si Barco Sison. Dati yan nakilala ko nung sa Zodiac. Kasi ako dati, nagsimula talaga ako, manager ako ng isang grupo ng singer na nag-produce ng kanta. Yung kanta na yun, walang may gusto, may isang record company na kumuha. Ang record company na yun, Zodiac. Yung Zodiac na yun, hindi ko alam na meron palang napuntahang parang problema na may kinalaman sa payola. Na sila yung nag-expose ng payola noon. So, banned sila sa mga radyo noon. So, yung sabihin, pag galing na Zodiac yan, hindi lang tutugtugin yan dahil Baka sila yung nag-vulgar, eh. nabulgar nila, eh. Eh, yung kanta ko nung pinopromote ko, Zodiac ang label. Zodiac. Ayaw kagad ng radio station. So, sabi ko, paano kaya to? Doon ko nakakita paano tumatakbo yung industriya na yun. So, wala pa akong idea. Basta tinutulungan ko lang kasi yung mga kaibigan ko, parang minamanage ko lang sila. Sino yung artist na yun? Rick, Mel, and Mary. Yung dalawa, parang gwapo, mga model ni Pitoy Moreno dati, mga fashion model talaga. Na mga tisoy, mga Spanish lang magsalita nga, pero mga Pilipino sila. Tapos yung si Mary, si Ricky, siya yung composer ng grupo. So, gwapo rin, mistiso rin. Puro, kunya, Espanyol lahat ng dating nila. Kaya akala mo, foreign group, pero basically Pinoy sila. So, hindi ko maipasok sa mga stasyon. Dahil nga dun sa record ng... May isang stasyon lang pumayag. And during that time, hindi pa sikat ang FM station noon. Ang sikat noon, puro AM, eh. Saka noon talaga, wala pang FM. May isa lang ang FM noon na nag-umpisa. Anong... LS, DWLS. Diyan sa GMA7. Parang kay LS na ngayon. So, ibig sabihin sila yung unang FM radio station? Sila talaga yung unang FM pop talaga. Kasi dati ang FM, classical meron. Pero yung pop, wala. So, sila yung unang pang-classic kasi. Ngayon, ang sinasabi nila noon, FM ka, wala nakikinig dyan, wala mangyayari dyan. Nung naipasok ko sa tuwa sa akin na Zodiac, napasok ni Tato sa radyo yung sa FM. Saka talaga tinutugtog, no? Ngayon, ito na. Sumikat. Tapos pati sa television, mga penthouse, hindi sila. So, doon ko naranasan yung mag-promote ng artist at saka ng composer sa Pero
sabi ko, hindi ko talaga kinahiligan kasi sabi ko, TV pa rin ako. Tapos si Marco, balik tayo kay Marco. Oh, Marco. Kasi si Marco, Zodiac yan dati. Nakita ko yan. Walang nangyari. Hindi siya sumikat sa Zodiac noon. Kasi nga, naban eh. Hindi lang siya naban. Lipat nga siya sa Alpha, wala rin nangyari. Wala. Okay, ito na ngayon. Nung time nung nasa Wea na siya, sabi ko kay Nonoy, Nay, bakit kinuha mo yan? Walang mangyayari dyan. Hindi naman sumikat yan. Sabi ko ganyan. May boses naman eh. Tsaka may appeal. Yung mga composition sa kanya rin yun, Hindi. Singer lang talaga si Marco. Marco. Si Nonoy, sabi niya, meron akong nakuha sa isang composer na kanta. Babalik. Maganda. Pakatlaw natin kay Marco. Marco, sabi ko, kung talagang, kasi ang tawag ko nga sa kanya, Jigs. Galit sa akin yan noon eh. May jigs kaya ata kasi malas, may kamalasa kaya ata kasi nandyan naman sa'yo lahat pero hindi ka sumisikat eh. Sabi ko merong malas sa'yo eh. Sabi ko ito Marco, pag ito hindi pa sumikat sa'yo to, jinx ka talaga. Galit sa akin si Marco no, talaga. Eh nung nadinig ni Marco yung kanta, sabi ko ayaw kantahin yan. Parang may mali sa lyrics. Kaya sabi ko, maganda yung kantang yan, kantahin mo yan, walang mawawala sa'yo. Yun na nga, pag hindi pa nag-hit talaga yan, ikaw ang malas. Nag-challenge siya ngayon. Kinanta niya. Anong kanta po yun? Yes, ngayon. Nung na-release na, takbo sa amin, sa record, tuntua. Sabi niya, ito mo, nag-hit yung kanta. Sabi ko, lul. Ayaw mo nga kantahin yan noon. Ikaw lang talagang, hindi naniniwala. Sabi ko, mag-hit yan. Oo nga eh. Thank you. At least na Ibig sabihin, dahil sa'yo. Hindi, si Nonoy. Nonoy yung namili. Siya na yung A&R siya na namili ng kanta. Pero Pero ako ikaw yung nag-push. Nag-push kay Marco na convince siya na kantahin niya. Kasi ayaw nga sa kanta. Ayaw niya Anong kanta yun? Make Believe. It's just a make believe. It's just a make believe. Ito na ngayon eh. Nag-hit na. Pangalawang kanta. Sabi ni Nonoy, meron ako kinumpos para kay Marco. Eto na ngayon. Sabi ko, Marco, kantahin mo to. Okay, sige. Naniwala na si Marco. Kasi nakapag ano na eh. nakaahon na siya eh. Naka-experience siya na nung sumakay siya sa tricycle. Alam ng tricycle driver yung kanta niya. Nasarap sa pakiramdam doon eh. So, ito na yun, nung binigyan na ng kanta ni Nonoy, nagkaroon ng big hit, mas malaki. Tapos ito maganda. Ang Alpha, may album na hindi ni-release dahil alam nila hindi na bumibenta si Marco eh. Pero nung bumibenta na si Marco, nag-release ng isang kanta na doon sa album na yun. Alam mo nangyari, for the first time in the history of music sa Philippines, isang artist, dalawang labels, magka-compete tayo siya, naglaban for number 1 and number 2. Yung kanta ni Marco sa amin, nakumpos si Nonoy Tan, My Love Will See You. My love will see you through. Alpha, I'll Face Tomorrow. I'll Face Tomorrow. I'll face tomorrow. Yung sa Alpha, yun, matagal na niya yun. Oo, yung pa sa matagal dati. na. Dalabi na nga yun kasi wala nangyari. Naiahon nila. Kasi sabi, sumikat, ilabas kaya natin Oo, sumikat din. Kaya talagang si Marco lang ang may distinction na dalawang labels, magkakompetensya. Kaya nga big star si Marco noon. Kaya sabi ko, okay. Sabi ko, maniwala na kayo sa akin. Isa pang artist na dating nagpresenta sa akin na i-manage ko raw siya. Dancer siya eh. May grupo siya eh. Malabas sa TV.